Hello mga ka-agri, welcome to Agrinihan. Ngayong araw na to, meron po kong ituturo sa inyo na isang paraan kung paano po natin mapapatibay yung mga tanim nating kamatis. So ito pong kamatis na to, pwede po siyang mag-produce ng panibagong ugat galing po dito sa kanyang katawan, yung tinatawag nating adventitious roots. So gagawin lang po natin, ibabaon natin yung kanyang katawan. Pwede natin siyang itanim ng mas malalim kung nakapunla po sila. Maghukay lang kayo ng malalim, tapos ilubog nyo po yung kamatis, tapos takpan nyo po ng lupa para mas marami yung patabunan dun sa katawan ng kamatis. At mas marami rin pong iugat yung tanim natin. Then pwede rin natin siyang itanim ng pahiga. So kung nakapunla siya, mas madali kasi nga nandun pa yung kanyang ugat sa lupa kung saan siya pinunla. Tapos ihihiga nyo lang yung kamatis, parang ganito. So huhukay po kayo ng pahaba. Then dito nyo po ilalagay yung pinakaugat ng kamatis. Tapos papahigain nyo yung tanim. Then tatakpan nyo po ng lupa para magkaroon siya ng ugat dito sa kanyang katawan. Then sa dulo, parang ganito po yung mangyayari. Ayan, hihiga siya, tapos after 1 day or 2 days, magbibend dyan siya paakyat. Tatayo din yung pinakatalbos. Pero ang gagawin nyo po doon, kung ibabaon natin yung katawan ng kamatis, alisin nyo po yung mga dahon. Then kung sa container naman po kayo magtatanim ng kamatis, for example, ito po yung inyong container, maglagay lang po na kayo ng konting lupa, tapos ipatong nyo po yung kamatis, kasama po yung kanyang ugat na may lupa dyan. Then punuin nyo na ng lupa, tapos mag-iwan kayo ng talbos dito sa ibabaw. So ganun yung pagtatanim kung sa container. Then etong mga tanim ko na to, ito po ay determinate tomatoes. Ito naman cherry natin ay indeterminate. So meron tayong kamatis na nagbubunga ng tuloy-tuloy. Then meron din tayong kamatis na magbubunga ng madami, ng volume, tapos dahan-dahan ng bababa yung kanyang production. So ito medyo maikli yung kanyang lifespan. So ito po, tinanim ko siya galing sa bunga. Ang ginawa ko, nag-slice po ako ng hinog na bunga, 2 piraso. Yung isa tinanim ko po dito banda, yung isa dito sa kabila. Nung tumubo na, medyo magkakalapit yung mga kamatis. So ang gagawin ko po dito para ma-maximize po yung space dito sa ating square foot garden, yung iba pinahiga ko na. Ayan, paparamihin ko din yung kanyang ugat. So ito pong isa tinrain ko na nakahiga, kaya yung kanyang talbos nagbend na. Tapos meron akong na-harvest na compost nakaraan. So yan muna yung nilagay ko dun sa mga puno. Ayan. Tapos itong isa binend ko rin para mapunta naman siya dito banda. So itong isa i-move ko siya dito. Itong isa usod natin dito. Ayan. Para yung mga space dito sa ating square foot ma-maximize po nila. Ayan. Yung iba naman hindi ko na siya binend kasi nga hindi naman siya sagabal dun sa ibang mga tanim. Ayan. So tinabunan ko muna ng compost na na-harvest ko yung katawan ng ating kamatis. Tapos alisin natin yung mga dahon na matatakpan. Then nag-prepare na po ako dito ng garden soil na ipangtatakip po natin dun sa katawan ng ating kamatis. Ayan. So tabunan nyo lang para tubuan po siya ng ugat. So, yun. So hindi ko na siya transfer pa para ma-less po yung transfer shock. So ang ginawa ko na lang, pinahiga ako para tumubo siya na magkakalayo. So yan din yung isang ginagawa kong technique para magkakalayo yung mga tinanim ko ng sama-sama. So make sure lang po na maganda yung pagkakatabo natin para hindi rin po siya matanggal. Then after 1 week, yan, magsisimula na po siyang tubuan ng mga adventitious roots. So nilagyan ko po ng compost para mag-produce ng nutrients dito sa ating mga tanim na kamatis. Mas matibay po yung ganitong tanim. Marami na po ako na tanim na ginawa ko pong ganito. Tinanim ko ng pahiga. Sobrang tibay nung kamatis.
Ayan. So after natin malagyan ng lupa, dahan-dahan po natin siyang didiligan. So ginagamit ko pa rin na pandilig yung ating swamp fertilizer para mag-provide ng nutrients dito sa mga tanim nating kamatis. Oops. Alisin lang natin yung mga natalsikan na dahon para hindi masira. Then alisin po natin yung may mga sirang dahon. Ayan, may mga sakit yung ibang dahon dahil po natatalsikan sila ng tubig. Then yung may mga leaf miner, alisin na rin po natin. Ang itira natin dito yung mga talbos na sa pinakadulo. Ito. Kasi pag hindi po natin na-control itong leaf miner, kakalat siya ng kakalat. Pero pwede natin siyang pisain lang yung mga leaf miner tulad dito sa ito. Dito sa ating pipino. Ayan o. Kung ayaw natin alisin yung buong dahon, pwede natin siyang pisilin para mamatay yung larvae. So uud yan siya dyan sa loob ng dahon. Kinakain niya po yung tissue, kaya nagkakaroon po ng mga markings. Ayan o. So sa pipino, sa kamatis, sa ibang mga gulay, yan po yung mga sumisira dyan sa dahon. Ayan o. Ito pwede pa natin pisilin yung mga leaf miner kung hindi pa po nakakover yung buong dahon. Tulad nito, sa dulo lang pwede pa natin siyang pisilin. Pero kung totally buong dahon na yung may leaf miner, mas maganda po alisin na natin. So kahit po sa kamatis, kahit sa ibang mga gulay, para hindi po siya kumalat. Kasi wala na rin pong silbi yung dahon na yon. Hindi na rin siya nagpa-function ng maayos kasi nasira na ng mga leaf miner. Ayan. Pag hindi kasi natin na-control itong leaf miner, magiging adult siya, lilipad na naman ulit, tapos dadapo sa ibang mga crops, then mangingitlog. Pagpisa nun, yun na yung destructive stage niya. Yan na yung mga kumakain dun sa mga dahon ng ating mga tanim. Pinagupitan po natin, alisin natin, durugin or sunugin or ibaon sa lupa. Kasi po pagka iniwan lang natin dyan, buhay pa rin po yung mga larvae na yan. So pwede pa rin siyang maging adult, tapos lilipad ulit, babalik na naman sa ating garden. Lalo na po kung may mga fungus yung mga dahon, may mga sakit, mas lalo po natin kailangan i-dispose ng maayos para hindi siya kumalat dito sa ating garden. Then after natin magtanggal ng mga may sirang dahon, may mga leaf miner, may mga fungus, yung mga nasa babang dahon, ang gagawin po natin sunod, mag-install tayo ng tali. Although mas matibay itong ganitong method, pero kailangan pa rin talaga natin maglagay ng support para po hindi mabali yung tanim nating kamatis. Ang ginawa ko pong design ng support, ito, 4 na stick paikot dun sa ating square foot. Ayan. Tapos lalagyan natin siya ng nylon. So hindi ko muna siya tatalian dito sa baba. Hintayin ko po na umabot siya hanggang dito. So pag umabot na dito, saka ko tatalian ng nylon, lalagyan pa ikot, then doon naman sa gitna. Para po may pagtatalian yung ating kamatis mula po doon sa baba hanggang sa makakyat sila dito sa itaas. Then i-check din po natin, baka nalililiman na sila ng ibang mga crops. So dito natatakpan na sila ng ilang pirasong dahon ng ating pipino. So pwede natin alisin yan para masikatan po sila ng araw. Yan. Itong cherry tomato natin medyo lumalagpas na naman sa kanilang boundary. Dapat hanggang dito lang sila sa gitna. Pwede natin alisin yung mga sobra-sobra. Yan. Para open na open yung ating area ng kamatis. So kung gusto niyo pong mapatibay yung inyong tanim na kamatis, ganito po yung paraan ng pagtatanim na gawin po natin. Yan po natutunan ko rin sa isang farmer na binahagi sa atin. So mula nun, ganun na po ako magtanim ng kamatis. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!